Ito po yung nag-viral na isang pastor sa Nigeria matapos po niyang subukang ulitin ang himala ni Moises sa paghahati po ng dagat na mababasa sa Biblia. Ngunit sa halip po na mahati ang dagat, isang malakas na alon ang tumama po at tumangay sa kanya. Ayan. Ayon nga po sa mga ulat, ang pastor po na si Ivan Ishon, nakilala rin po bilang Ibon Noah, ay nagtungo po sa tabing dagat habang may hawak po na tungkod. Ngunit sa halip po na mahati ang tubig, naku po, isang napakalakas na alon ang biglang humampas po sa kanya. Dahil po sa lakas ng alon, natumba siya at nabasa ng tubig dagat sa harap po ng mga taong nanonood. So agad po itong naging viral. May mga tumawa, may mga gumawa ng memes, may mga nagsasabing kahiyahiya ang nangyari, may mga nagtanggol din naman sa kanya. Ngunit bilang mga Kristiyano po, hindi po dapat ang pagtawa o panunuya po ang maging una nating reaksyon patungkol po sa video na ito. Ang dapat po nating itanong ay, ano ba ang espiritual na aral na maaari nating matutunan sa mga pangyayari na kagaya nito? Dahil kung tutusin po, hindi lamang ito tungkol po sa isang pastor na tinamaan po ng alon. May mas malalim pa rito na usapin. Ito po ay tungkol sa kung paano natin binabasa ang Biblia. Ito po ay tungkol sa tamang interpretasyon ng salita ng Diyos. At ito po ay tungkol sa panganib ng pag-aakalang maaari nating ulitin ang lahat ng himalang mababasa natin sa kasulatan. So ito po marahil ang pinakamahalagang tanong sa usapin na ito. Lahat ba na nangyari sa Biblia ay dapat nating gayahin? Well, ang sagot po natin dito ay malinaw. Hindi. Maraming tao ngayon po ang nagkakamali dahil iniisip nila na kapag may ginawa ang isang tauhan sa Biblia, obligado rin tayong gawin iyon ngayon. Ngunit hindi po ganyan ang tamang pagbasa ng kasulatan. Halimbawa na lamang po, si Noe ay nagtayo po ng arko. Dapat ba tayong lahat ay magtayo ng arko? Hindi po. Si Abraham po ay inutusan na ialay si Isaac. Dapat ba natin gawin iyon? Hindi rin po. Si David po ay nakipagdigma sa mga Filisteo. Dapat ba natin gawin iyon ngayon? Hindi rin po. Ganito rin po sa kaso ni Moises. Ang paghahati po sa Red Sea ay isa pong natatanging pangyayari sa kasaysayan ng kaligtasan. Hindi po ito isang utos para po sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Hindi po ito isang demonstrasyon na maaari po nating ulitin ng sinuman anumang oras. Hindi po ito magic trick, tandaan po natin yan. Hindi rin po ito spiritual performance. Ito po ay isang makapangyarihang pagkilos po ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan mula po sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang himala po ay hindi po tungkol kay Moises. Ang himala po ay tungkol sa Diyos. Kapag nakalimutan po natin ang katotohanan ito, naku po, doon po nagsisimula ang maling interpretasyon. Now, maraming tao pong nakatuon lamang sa himala. Nakikita po nila ang dagat na nahati, nakikita nila makapangyarihang eksena, ngunit nakakalimutan nila ang tunay na mensahe. Bakit nga ba hinati ng Diyos ang dagat? Ang sagot po dito ay simple, upang iligtas ang kanyang bayan. Noong panahon nga po ng Exodo, ang mga Israelita po ay tumatakas mula po sa hukbo ni Paraon. Sa kanilang harapan ay dagat. Sa kanilang likuran ay mga sundalong papatay sa kanila. Wala po silang matatakbuhan. Wala po silang magagawa. Wala rin po silang sariling kapangyarihan. Sa sitwasyon pong iyong ipinakita po ng Diyos na siya lamang ang tagapagligtas. Hindi po dahil gusto niyang magpakita ng gilas. Hindi po dahil gusto niyang magpasikat. Kundi dahil gusto niyang iligtas ang kanyang bayan. Sa madaling salita po, ang paghahati ng dagat ay hindi po isang palabas. Ito po ay isang gawa ng pagliligtas. At sa pananaw po ng simbahan, ang pangyayari pong ito ay larawan po ng ating kaligtasan kay Kristo. Tulad po ng pagtawid ng Israel mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan, tayo rin po ay iniligtas ni Kristo mula sa pagkaalipin ng kasalanan patungo sa buhay na walang hanggan. Now, bakit hindi dapat subukin ang Diyos? May isa po kasing napakahalagang aral na madalas po nakakaligtaan ng maraming tao. Hindi po tayo dapat humingi ng himala upang patunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Tandaan po natin ito, ang nangyari po kay Jesus sa disyerto, tinukso po siya ng dyablo. Sinabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka mula sa tuktok ng templo. At alam ba ninyo, gumamit pa ng talata ang dyablo. Nag-quote pa siya ng kasulatan. Ngunit sumagot po si Jesus, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Matthew chapter 4 verse 7. Ito po ay napakalalim na aral. May pagkakaiba po ang pananampalataya at pagsubok sa Diyos. Ang pananampalataya po ay nagtitiwala sa Diyos kahit walang nakikitang himala. Ang pagsubok sa Diyos ay naghihintay muna ng himala bago maniwala. Maraming tao po ngayon ang gusto mo nang makakita ng kababalaghan bago sumunod sa Diyos. Ngunit ang tunay po na pananampalataya
ay nananatiling matatag kahit walang nakikitang tanda. Bakit maraming pastor ngayon ang nahuhulog sa maling interpretasyon? Ito po kasi ang mas sensitibong bahagi po ng ating usapan. Hindi po lahat ng pastor ay mali. Hindi po lahat ng mga ngaral ay nalinlang. Ngunit bakit marami tayong nakikitang kakaibang interpretasyon ngayon? Sa isa po sa mga dahilan ay ang paniniwala pong sapat na ang sariling interpretasyon ng Biblia. Kapag ang isang tao po ay naging sariling otoridad sa pagpapaliwanag ng kasulatan, naku po, nagiging madali po ang pagkakamali. Ito po ang dahilan kung bakit libo-libong denominasyon ang umusbong po sa nakalipas na mga siglo. Pareho ang Biblia, ngunit magkakaiba po ang interpretasyon. Kung bawat tao po ay may sariling kahulugan ng bawat talata, paano po natin malalaman kung sino ang tama? Ito ngayon ang tanong na hindi po kayang sagutin ng pribadong interpretasyon. Now, ito ngayon po ang mas lalong naging seryoso. Ang problemang ito sa panahon po ng social media. Ngayon po kasi kahit sino na lang ay maaaring magbukas po ng camera, kahit sino ay maaaring gumawa ng channel, kahit sino ay maaaring magpanggap na eksperto sa Biblia. At dahil sa dami ng views at followers, maraming tao po agad ang naniniwala. Ngunit tandaan po natin ito, hindi po sukatan ng katotohanan ang dami ng subscribers. Hindi po sukatan ng katotohanan ang dami ng likes. Hindi po sukatan ng katotohanan ang pagiging viral. Minsan po, ang pinakasikat na turo ay siya pa ang pinakamalayo sa katotohanan. Ito pong dahilan kung bakit kailangan po maging mapanuri ang bawat Kristiyano. Suriin po ang pinagmulan, suriin ang konteksto, suriin ang itinuturo, at higit po sa lahat, ihambing ito sa tunay na turo ni Kristo at ng kanyang simbahan. Now, hindi na po bago ang problema na ito. Noon pa man po ay binalaan na tayo ni Kristo. Sa Matthew 24:24 sinabi niya, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at gagawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang. Napakalinaw po ito. Hindi po lahat ng gumagawa ng tanda ay galing sa Diyos. Hindi po lahat ng nagsasabing sinabi sa akin ng Diyos ay tunay na isinugo ng Diyos. Hindi po lahat ng may himala ay automatic ng tama ang doktrina. Ang pinakamahalagang sukatan po ay kung ang kanilang turo ay naaayon ba sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Now, ano ba ang tunay na himala na kailangan natin ngayon? Ka-Curious, may mas malaking himala kaysa po sa paghahati ng dagat. May mas dakilang himala po kaysa sa pagpapahinto ng bagyo. May mas dakilang himala po kaysa sa pagpaparami ng tinapay. At iyon po ay ang pagbabago ng pusong makasalanan. Kapag ang isang tao po na dating malayo sa Diyos ay nagsisi at bumalik sa Kanya, naku po, iyon po ang tunay na himala. Kapag ang isang taong alipin ng bisyo ay nagbabago ng buhay, iyon po ang tunay na himala. Kapag ang isang tao po ay puno ng galit at natutong magmahal, iyon po ang tunay na himala. At ang himala pong ito ay nangyayari po araw-araw sa simbahan sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. Kaya ka-curious, ang mga viral video na ito ay hindi po dapat maging dahilan upang tayo po ay manlait o manukso. Sa halip po dapat itong magsilbing babala. Babala po laban sa maling interpretasyon. Babala po laban sa kayabangan. Babala po laban sa pag-aakalang maaari nating pilitin ang Diyos na gumawa ng himala ayon sa ating kagustuhan. Ang tunay po na layunin ng Biblia ay hindi po para turuan tayong magpakitang gilas. Ang layunin nito ay dalhin tayo kay Kristo. Kaya sa panahon po ngayon na napakaraming guro sa social media, napakaraming self-proclaimed prophets, at napakaraming kakaibang interpretasyon ng kasulatan, manatili po tayo sa turo ng tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang katotohanan po ay hindi nakikita sa pagiging viral. Ang katotohanan ay matatagpuan po sa pagiging tapat kay Kristo, sa kanyang ebanghelyo, at sa simbahang kanyang itinatag. At tandaan po natin ito, hindi po tayo tinawag upang hatiin ang dagat tulad ni Moises. Tinawag po tayo upang sumunod sa Diyos tulad ni Moises. Kung saan po kayo sa video nito, please comment down below. I will follow only the true teaching of Christ. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan.
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.